lawyers po, both of you, and given the recent arrest for former President Duterte, my question is, do we have enough domestic laws in place to justify the legality of the arrest, given that we have 9851 and ang Ian versus Cayetano Supreme Court ruling ng 2021. Sapat po pa ito kasi I understand their argument is that walang due process, hindi na-exhaust yung local courts and local laws in the process. So, okay. Parang I cannot help but compare yung sitwasyon ngayon ni dating Pangulong Duterte sa kanyang sitwasyon ni Senator Laila before. Alam natin kung ano yung pinagdaanan niya. She was incarcerated for almost 7 years on trumped-up charges. You know? Hindi niya question yung due process. She had to go through everything. So kahit mali yung mga paratang sa kanya, lahat niya yung hinarap. Lahat niya yung hinarap. At in the end, she was proven correct. Na talagang wala siyang kasalanan, kaya nga siya nakalabas. Pero ako kasi, parang sa akin, mas on a more personal level. Kasi nakita ko yung sitwasyon niya eh. Nakita ko yung sitwasyon niya na malayo sa sitwasyon ngayon. Halimbawa, nung binibisita ko siya, ngayon kasi, ewan ko lang kung sinusunod nila yung dapat, pero yung nakalagay, meron siyang computer, meron siyang maayos yung kanyang kalagayan, he can freely roam around, merong mga conjugal and family visits na can be entertained, maluwag. Yung kay Senator Laila nun, hindi talaga gano'n. Yung kay Senator Laila nun, yung kwarto niya, talagang sobrang liit na sobrang init, walang air condition, may electric fan naman siya. Ayun, nawala na nga ng kuryente. May electric fan naman siya, pero she did not have access to a computer. Senator siya doon, sinusulat niya lahat. Yung nagtatrabaho siya as senator, pero wala siyang access sa computer, wala siyang access sa telepono, wala siyang access sa internet. Nabigyan lang siya ng karapatan na pwede siyang manood ng movies after a long time. Tapos pwede lang siyang manood on a Saturday every Saturday afternoon, 1 to 5. Pero yung papanoorin niya, isasubmit niya muna at yun yung iloload ng police at yun yung pwede niyang panoorin. So, pag pupunta nga kami, nagpaparecommend pa siya kung ano yung mga mapapanood. Ililista niya, diba? Yung mga K-drama. Sabi ko kung 1 to 5, hindi mo pa matatapos, so paputol-putol. So, ang gusto ko lang dito sabihin na she had to endure all of that. Kasi sinunod niya yung due process. Hinarap niya yung charges against her no matter how difficult and unfair those charges were. Kahit obvious na political harassment, hinarap niya. And every time magbibisita kami, no rank or muntik pang mamatay kasi na-hostage siya. Kung naalala nyo, yung incident na yun, pinasok siya sa kwarto niya nung hostage taker. Pwede ko naman sabihin na nakapantulog pa siya nung pinasok. Yung ginapos. So lang sabihin, pinagdaanan niya to. And naging patient siya kasi alam niya may prosesong sinusunod. Yun lang. Yung lahat lang na sinasabi ngayon, ano to first step towards accountability, justice, na pinagdaanan na ni Sen. Laila. Kaya,
all this talk about everything that's happening, about due process, about how unfair everything is, lagi kong nababalik dun sa sitwasyon. Mga malamin kami ito as compared to ano siya, mas general. Kasi when you talk of due process, parang Senator Laila kasi ayun. Si Senator Laila kasi had to go through that eh. So, ang bawas natin na may unfairness sa lahat, may prosesong sinusunod. May prosesong sinusunod. At siya, naging willing siyang sundin yung proseso.